Narito na ang PTV Balita ngayon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng 30 million pesos na halaga ng financial assistance sa mga magsasaka at mangingisda sa Davao Region. Kasabay ito ng bagong Pilipinas Serbisyo Caravan na isinagawa sa Davao del Norte at Davao del Sur ngayong araw. Pagtitiyak ng Pangulo, mas inilalapit pa ng pamahalaan ang paghahatid ng serbisyo, partikular na sa mga naapektuhan ng El Nino. Sa pinakahuling datos, nasa mahigit 1,000 pamilya sa 16 na barangay sa Davao Region ang lubhang naapektuhan ng tagtuyot. Kaya naman, minabuti namin pumarito ngayon upang ipaalam sa inyo na hindi namin kayo pababayaan. Ang pamahalaan ay nandito at laging handang umalay at magbigay ng tulong, lalo na sa panahon ng kagipitan. Ang kagawaran ng agrikultura ay kasalukuyan nagsisikap sa pagtustos ng patubig sa mga taniman, sa paggamit ng tinatawag, meron po tayo mga na-develop na bagong teknik ng pagsaka. Isa doon ang alternate wetting and drying technology na napakaganda ang naging resulta sa ibang lugar sa Pilipinas. Nakakaabot, sinasabi nila, yung irrigated areas, pag ginamit itong wet and dry technique, ay umaabot daw sila hanggang 12 tons. Yung pinakamalaki, 14 tons per hectare ang kanilang inaani. Pinasisiguro ng Department of Justice ang pagpapanagot sa suspect sa nangyaring pamamaril sa EDSA Ayala Tunnel noong May 28. Giit ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, airtight ang kaso na inihahanda ng DOJ laban kay Gerard Yu na namaril at nakapatay sa nakaalitan niyang motorista. Una nang nakitaan ng probable cause ng Makati City Prosecutor Office ang kasong murder at violation of Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act laban kay Yu. Samantala, ipinaalala naman ng DOJ sa mga motorista na magsilbi sana itong babala sa mga driver na hindi sagot ang karahasan para maresolba ang alitan sa away trapiko. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Julius Pacot ng PTV Davao. Mayong adlaw, 19 na ka mga taxi driver ang nadakpan diya sa Davao International Airport gikan Abril hangtod Hunyo 2 ning tuiga. Kini tungod sa mga irregularidad nga binuhatan sama sa dili paggamit og metro, ingon man ang pagpangontrata og mga pasahero. Sumala pa ni Civil Aviation Authority of the Philippines CONCAAP, Davao International Airport General Manager Engineer Rex Obsena nga padayon gihapon lang koordinasyon sa mga hingtungdang ahensya. Kini aron mawala na ang mga badlungon nga mga taxi driver diha sa airport. Subay niini adunay gipanghatag nga complaint stub ang LGU Davao City sa mga air passengers. Dinhi mamahimong ibutang ang ilang reklamo sa mga taxi driver diha sa airport. This implementation of the program in the airport, we were able to really minimize the illegal activities of some drivers in Davao City. Are collaborating, we are monitoring the activities of taxis in and around the airport. Samtang tulo ka mga friends rescued sa 37th Infantry Battalion diya sa Calamansig, Sultan Kudarat, ami graduar sa Alternative Learning System kon ALS sa Department of Education. Gilangkuban kini nila alias Charklin, alias Leslie o alias Linlin nga puros mga friends rescue o mga former rebels nga mibalik ta sa sabakan sa gobyerno. Ang mga kalampusan naghatag usab og inspirasyon alang sa mga miyembro sa tribong Dulangan Manobo sa maong lugar. Nalakip kini sa padayon nga pagpaningkamot sa gobyerno nga matabangan kining mga friends rescued nga magbag-o o magpadayon sa malinawon nga kinabuhi. Og mao kadto mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao, ako si Julius Pacot. Mayong adlaw. Daghang salamat Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.